Sa tambakan ng basura sa Maynila, makikita ang mga taong namumulot ng mga bagay na pwedeng ibenta para mabuhay. Isa na rito si Alice. Isang dalaga na sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Hoy, Carlos! Huwag mong kakalkalin yung sako ko ah! Sigaw ni Alice at pabilis na inagaw ang isang plastik na puno ng bote mula sa isang batang basurero. Ate Alice, akala ko wala kang pakialam. Reklamo ng bata. Aba, may pakialam ako pagkita na ang usapan. Pero, eto, yung mga lata kunin mo na. Sabay hagis ng isang bungkos ng lata kay Carlos na agad namang naging masaya. Biglang may lumapit na 3 lalaki na tambay sa kanila. Nandito na naman yung tomboy. Tanda mo na, pero wala ka pa rin silbi sa bahay nyo. Basurera ka pa rin? Anong silbi ng pag-aaral mo ng high school kung dito ka pa rin napadpad? Pang-aasar ng isa, si Andoy, na madalas manggulo sa tambakan. Ngumisilang si Alice at pinagtaasan ng kilay ang lalaki. Pakialam mo, trip ko maging basurera eh. Ikaw, sure ka ba nakagraduate ka ng college? Bakit tambay ka pa rin? Para ka ring basurang iniwan dyan sa kanto. Walang silbi. Sagot niya, sabay hampas ng sako sa balikat ng lalaki. Napahagalpak ng tawa ang ibang mga basurero sa paligid nang marinig ang sagot ni Alice. Kita sa mukha ni Andoy ang inis. Pero hindi siya agad nakasagot. Alam nilang lahat na si Alice na kahit babae ay hindi basta-basta pinapatulan. Ba, yabang mo ah. Singhal ni Andoy. Basurera ka lang, Alice. Kahit kailan, hindi mo maaabot ang buhay na maging mayaman. At least ako, may ginagawa para kumita ng pera. Hindi gaya mo, umaasa lang sa abuloy ng iba. Tumingin si Alice sa mga kasama nitong tambay. Ano, may ambag ba to sa inyo? O puro utang lang? Nagtingin na ng mga kasama ni Andoy. Isa sa kanila, si Densyo. Mukhang nagdadalawang isip na idamay ang sarili sa asaran. Hay nako, Alice! Singit ng isa pang tambay. Kahit anong sabihin mo, hindi mo pa rin mababago yung buhay mo. Hanggang dito ka lang. Malamang nandito pa ako ngayon kasi nagtatrabaho ako, pero hindi ibig sabihin na habang buhay na akong ganito. Kumuha siya ng isang plastic na bote at inangat yon. Alam niyo kung ano nakikita niyo rito? Basura. Pero alam niyo kung ano nakikita ko? Pera. Kita. Oportunidad. Napakamot si Densyo. Ano naman? Pera lang yan. Hindi ka yayaman sa ganyan. Napangisi si Alice. Sabi nga nila, ang mayaman, hindi nagsisimula sa 1,000,000. Minsan sa 1 piso lang, doon magsisimula ang buhay ng isang mayaman. Nang makaalis ang talonang si Andoy at ang mga kasamahan nito, napabuntong hininga na lamang si Alice. Hay nako, araw-araw na lang may gustong maghari-harian dito. Kundi lang ako mabait. Baka matagal na ako minasaktan. Napangiti si Carlos. Ate Alice, mabait ka nga pero basagulero ka din. Ano ka ba? Ang tawag dyan self-defense, no? At saka, hindi naman kami nagsuntukan ah. Sus, palusot pa. Sagot ng bata. Kaya nakatanggap siya ng batok galing kay Alice. Samantala, isang mainit na diskusyon ang nagaganap sa pagitan ng mag-amang Ricardo at Julian sa loob ng opisina. Hindi mo pwedeng takasan ang responsibilidad mo, Julian. Matigas na sabi ni Don Ricardo habang nakaupo sa mamahaling leather chair. Ikaw ang magmamana ng negosyo natin. Ikaw ang susunod na CEO. Nagpatihulog si Julian sa isa sa mga sofa. Nakataas ang paa sa armrest at walang pakialam sa sermon ng kanyang ama. Ilang beses ko bang sasabihin pa, hindi ko gusto ang buhay na yan. Wala akong balak maging sunod-sunuran sa gusto mo. Kailangan matuto ka magpakatino. Napangiti si Julian, pero halata ang inis sa kanyang muka. Pa, kung gusto mo ng perfect na tagapagmana, edi mag-anak ka na lang ulit.
Namula sa galit si Ricardo at malakas sinampas ang lamesa. Ako ang nagpapakain sa'yo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Tumayo si Julian at walang sabi-sabing lumabas ng opisina. Kung pera lang ang tanging dahilan para manatili ako rito, di itapon mo na lang lahat yung kayamanan mo, pa. Julian, bumalik ka rito! Galit na sigaw ni Don Ricardo. Galit na lumabas si Julian sa opisina ng kanyang ama, hindi alintana ang malakas sa sigaw ni Ricardo na humahabol sa kanya. Sawa na siya sa pagiging isang tagapagmana na wala namang kalayaang gawin ang gusto niya. Ipagpapatuloy niya ang plano. Iiwan ang marangyang buhay at mamumuhay bilang isang normal na tao. Suot ang simpleng white t-shirt, maong shorts at sneakers na halatang hindi sanay sa alikabok ng Maynila. Naglakad siya nang walang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal na padpad siya sa isang tambakan ng basura. Napangiwi siya sa baho at dumi. Pero imbes na lumayo, naisip niyang ito na ang perpektong lugar para simulan ang kanyang normal na buhay. Sa kabilang dako, si Alice naman ay abala sa paghahakot ng bote at lata. Sa kanyang likod naman ay si Carlos at ilang bata na naglalaro. Naghahagisan sila ng mga plastik na basura sa isa't isa habang nagtatawanan. Ano ba kayo? Huwag na kayo maglaro ng basura! Hindi pa natatapos ni Alice ang sermon nang biglang may bumagsak na isang supot na pinaghalong basura. Diretso sa mukha ni Julian. Napakurap ang lalaki. Dahan-dahan niyang tinanggal ang basurang dumikit sa kanyang mukha. Isa itong pinagbalatan ng saging, plastik ng fishball, at lumang tisyo na ayaw niyang isipin kung saan galing. Nanlilisik ang mata niyang bumaling kay Alice, na napanganga na lang nang makita kung sino ang tinamaan. Ano to? Galit na sigaw ni Julian, habang inaalis ang dumi sa kanyang puting t-shirt. Anong klaseng lugar to? Napangisi si Alice. Tambakan ng basura. Bakit ngayon ka lang nakakita ng ganito? Seriously? Napahawak si Julian sa sentido. Ano bang problema mo? Nagkibit balikat si Alice. Ikaw, ano problema mo? Masyado ka maarte. Hindi naman yung sinadya, no? Kaya wag kang OA. Nagtawanan ang mga batang basurero. Ate Alice, mukhang Donya yung naligaw dito eh. Lalong nagpantingan-tenga ni Julian. You? Alam mo bang? Bago niya sabihin ang mga salitang lalabas sa bibig, biglang dumapos sa kanyang balikat ang isang piraso ng lumang tinapay na galing sa isang bata na sumali sa laro ng paghagis ng basura kanina. Halos sumabog sa galit si Julian. That's it! Ngunit bago pa siya tuluyang magwala, lumapit si Alice at malakas na tinapik ang kanyang balikat. Relax ka lang, Donyang maarte. Kung gusto mo mabuhay ng normal, masasanay ka rin sa dumi. Welcome to reality. Excuse me? Sino ka ba para sabihin sa akin kung paano mamuhay? Hindi kita kalala. Wala akong panahon na kilalanin ka. Sino ka rin ba para magreklamo dito? Bulag ka ba? Ano to? First time mo makakita ng basura? Hindi mo ba alam kung saan tinatapon ng mga basura galing sa inyo? Dito yon, for your information. Tinignan niya si Alice. Mula ulo hanggang paa. At ganun din ang ginawa nito. Teka nga. Nagwawala ka ba ha? Hindi naman sumagot si Julian agad. Ayaw niyang aminin na first time niya talagang pumunta sa ganung lugar. Sa buong buhay niya, hindi siya umaalis ng walang kasamang bodyguard o driver. At kahit man lang pakikipaghalubilo noon sa mga bata sa kalye, hindi man lang niya naranasan kahit kailan. Pero ayaw niyang umamin. Hindi ako nagwawala. Pero parang may iba sa'yo. Sa tingin ko hindi ka nga nagwawala sa itsura mong yan, pero parang nawawala ka. FYI, hindi ako nawawala. Dito talaga ako pupunta. Talaga lang ah? So nag-field trip ka sa tambakan? Nakasuot ka pa ng puting t-shirt na mukhang hindi pa nadadampian ng alikabok sa buong buhay mo? Napatingin si Julian sa sarili niyang damit, na ngayon may bahid na ng itim na mantsa at may maligkit pang residue ng pinagbalatang saging.
Napangiwi siya dahil sa inis. Bakit? Bawal ba maging malinis? Di naman, pero hindi bagay sa'yo eh. Mukha kang Donya na naligaw. Donya? Diyos ko naman! Mukha ba akong babae sa paningin mo? Halos mapasigaw na si Julian. Sa itsura hindi. Pero sa pag-iinarte, may chance. Napatawa ang batang basurero. Lalo na si Carlos na halos gumulong sa lupa kakatawa. Halos umusok ang ulo ni Julian sa inis. Look, hindi ako nawawala. At di ako Donya. Normal na tao ako. Pinilig ni Alice ang ulo niya. Bakit? Abnormal ka ba nun? Yan ang problema mo. Masyado kang defensive. Napasinghap si Julian. Sabagay, saan ko nga ba dapat maranasan ang basura kundi sa basurahan? Exactly! Sagot ni Alice na parang hindi naramdaman ng sarcasm. At kung gusto mong manatili dito, masanay ka na. Tumingala si Julian at pilit nilalamon ang frustration niya. Oh my God! Patience. Please give me patience. Teka, ano nga palang pangalan mo? Baka nga, Donya talaga yung pangalan mo. Ako si... Saglit siya natigilan. Kung sasabihin niya ang buong pangalan, malalaman ng lahat kung sino siya. Julio. Julio Mendez. Mendez? Ang sosyal pakinggan ah. Pero syempre, hindi Mendez ang apelyido niya. Ayaw niya lang makilala dahil kilala ang apelyido ng pamilya niya sa bansa. Bakit? Bawal bang may magandang apelyido ang normal na tao? Ngumiti si Alice pero may bahid ng pang-aasar. Hindi naman, pero base sa itsura mo, sigurado ako mayaman ka at may driver kang naghihintay sa kanto. Natahimik si Julian. Oh, ba't parang ang tahimik mo? Totoo, no? Excuse me? Hindi ako mayaman, okay? At wala akong driver na naghihintay sa kanto. Biglang lumitaw mula sa malayo ang isang lalaki na kaputing polo at itim na slacks. Ito ang personal driver ni Julian na hingal habang naghahanap sa kanya. Sir Julian, nasa po kayo? Uy, mukhang may nawawala dito ah. Sigurado ka bang hindi Julian ang pangalan mo? Taas kilay na sabi ni Alice. Dali-daling tumalikod si Julian at sumigaw. Hindi ako si Julian! Sabay mabilis na lumakad papalayo at iniwan si Alice na nag-iisip ng malalim. Puno pa rin ang iritasyon si Julian habang mabilis na nilisan ng tambakan. Ano ba namang klaseng araw to? Reklamo niya habang pinupunasan ng panyo ang mukha niyang nadikitan ng kung anong malagkit. Hindi niya namalayang paliko-liko na siya sa mga iskinita. Puro lumang gusali, barong-barong, at makikitid na kalsada ang bumungad sa kanya. Saan ako napunta? Bulong niya. Napahinto at sinubukang i-orient ang sarili. Biglang may lumapit na lalaking payat sa kanya. Pero may tusong tingin. Boss, mukhang bago ka rito ah. Ngumuso si Julian. At ano naman ngayon? Ngunit bago pa siya makagalaw, isa pang lalaki ang mabilis na sumulpot sa likod niya. Masyado mabilis at sa isang kisap mata lang, naramdaman niyang may humablot sa bulsa niya. Napamura si Julian nang ma-realize niyang wala na ang pitaka niya. Hoy, balik mo yan! Sigaw niya at agad sinubukang habulin ng snatcher. Pero, sanay sa likuan at mahikitid na daan ng lalaki. Bago pa siya makasunod ng maayos, bigla siyang nadulas sa isang madulas na bahagi ng kalsada. Bumagsak siya sa maruming tubig kanal. Hindi niya natuloy ang pagmumura. Dahil may kung anong lumulutang sa tubig. Fuck shit! Halos maiyak siya sa inis nang makita ang dumi na yon. Nandidiri siya sa labis na dumi ng katawan nang biglang may mabilis na anino ang lumipad sa kanyang gilid. Narinig niya na may malakas na tunog ng suntok at sigaw ng snatcher. Napatayo si Julian kahit na nadudulas pa siya. Nagulat sa nakita nang tumingin siya kung saan naririnig ang sigaw.
Si Alice, na may hawak na lumang walis tambo. Nasa harapan niya ito, habang ang snatcher ay nakabulagta sa kalsada. Hoy! Pogi! Anong ginagawa mo dyan? Swimming? Nakangising tanong ni Alice, bago lumapit para sunggaban ng snatcher. Ikaw mukha kang batang gala pero magnanakaw ka pala. Ate, wala ako sa... Huwag kang gumawa ng dahilan. Sinira mo pa yung umaga ko. At bago pa makapagsalita ang snatcher, pinalo siya ni Alice ng walis sa likod. Aray naman! Ate naman! Sigaw ng snatcher, pero walang awa siyang hinila ni Alice sa kwelyo. Julian, ito ba yung pitaka mo? Kinuha agad ni Julian ang pitaka. Oo, akin to. Napangiwi si Alice. Grabe ka naman. Buti na lang may sumagip sa'yo. Alam mo siguro, easy mode lang ang buhay mahirap, no? Napanganga si Julian. Sino ba may sabing kailangan ko ng tulong mo? Obviously, ikaw. Kundi dahil sa akin, malamang nawalan ka na ng panggastos, nadapa ka pa sa... Sandali siyang tumigil. Tinignan ng basang sapatos si Julian at napangisi. Ay, di ko sasabihin. Baka masira yung imahe mo. Lalong sumama ang mukha ni Julian. Hayop ka. Uy, salamat na lang kaya. Halika na nga bago pa may dumaan at isipin nilang palaboy ka rito. Julian. May diin pa ni Alice na sambit. Doon lang na-realize si Julian na alam na ng babae kung anong tunay niyang pangalan. Bakit mo ba ako tinatawag na Julian? Hindi nga ako yun. Julio ako, Julio. Masyado kang nagsisinungaling. Halatang halata, rich boy. Gustong batukan ni Julian ang sarili niya. Ba't ba kasi ang daldal niya kanina? Kung hindi lang siya nag-react ng ganon, baka hindi nahalata ni Alice ang totoo niyang pangalan. Hindi nga. Julian? Tumaas ang sulok ng labi ni Alice. Huwag mo na akong lokohin. Kanina mo pa ako inaaway. Pero hindi mo man lang ako matignan ng diretso sa mga mata habang nagsisinungaling. Napaka-suspicious mo, alam mo ba? Hindi nakasagot si Julian at napangiwi na lang. Paano nga ba siya magpapaliwanag? Ano ka ba talaga? Nawawalang anak ng mayaman na may amnesia o trip mo lang magkaroon ng immersion sa buhay ng mahihirap, ha? Neither. Reklamo ng lalaki. Bakit ba ang hilig mong panghimasukan ng buhay ng iba? Wala ka ba ibang magawa? Tumaas ang kilay ni Alice. Uy, grabe. Pagagaling mo lang sa kanal pero ang taas pa rin ang pride mo, ha? Magsasalita pa sana si Julian nang marinig nila ang hingal ng isang pamilyar na boses. Sir Julian, nasa na po kayo? Halos mapatayo si Julian nang makita ang kanyang driver na malapit sa kanila. Hawak ang cellphone nito at pawis na pawis sa pag-aalala. Oh my God! Not again! Not again! Mabilis na lumingon si Julian kay Alice. Hoy, bilisan mo, tulungan mo ako magtago. Ha? Kurap na sagot ni Alice. Di ako pwedeng mahuli. Mabilis na hinila ni Julian si Alice sa likod ng isang lumang kotse na iniwan na yata doon magpakailanman. Kumaingay! Ito ko! Bulong ni Alice at napapailing na lang. Ikaw naman yun. Takas na anak mayaman dito. Hindi ako. Please lang. Please. Pakiusap ni Julian at halos mapaluhod na. Tumingin lang si Alice sa kanya. Tapos bumuntong hininga. Fine, pero may kapalit to Whatever, babayaran kita. Sige, natulungan mo na ako. Okay, deal. Kasabay ng paglapit ng driver sa tambakan, mabilis na dinampot ni Alice ang basang walis tambo na ginamit niya kanina. At diretsyong tumama sa likod ni Julian. Ano ba? Sigaw ni Julian na napaigtad na lang sa gulat. Hoy, tamad, tumayo ka na dyan, maglinis ka. Akala mo ba pwede kang tumambay dito sa tambakan at hindi magtrabaho? Libre ba ang hangin dito, ha? Naguluhan si Julian. Anong? Huwag kang aarte. Bilis, magwalis ka. Sigaw ulit ni Alice sabay abot sa kanya ng basang walis. Bago pa siya makapagreklamo, dumaan na ang driver sa harap nila. Pinagmasdan ng lalaki ang buong paligid.
na parang naghahanap na isang nawawalang aso. Napapikit si Julian at pilit ikinubli ang kanyang mukha habang nagwawalis. Excuse me po kuya, may hinahanap po ba kayo? Sabi ni Alice, habang nilalapitan ng driver. Oo, may hinahanap akong... Saglit na tumigil ang driver. Tiningnan si Julian, na ngayon nagkukunwaring nagwawalis. Napasinghap si Julian dahil doon. Pero bago pa may mangyari, hinila ulit ni Alice ang atensyon ng driver. Ano pong itsura ng hinahanap niyo? Baka kilala ko. Medyo nagdadalawang isip ang driver bago sumagot. Matangkad ho siya, maputi, gwapo. Hala? Para model? Opo. Uy, hindi kaya artista yan? O baka naman takas na groom sa kasal? Medyo naguluhan ang driver. At di sigurado kung totoo ang sinasabi ni Alice o niloloko lang siya. Napasulyap si Julian kay Alice at muntik nang matawa. Agad namang bumalik ang seryosong tono ni Alice. Kung gusto mo, tulungan kita maghanap. Kasi dito sa tambakan, puro amoy basura lang ang tao. Wala pang dumadaan na mukhang artista o kung ano pang gwapong nawawala. Medyo nag-isip ang driver ni Julian, tapos tumingin ulit sa lalaki na nag-aangking busy sa pagwawalis. Sigurado ho kayo? Sigurado, bossing. Sagot ni Alice sabay tapik sa balikat ng driver. Pero kung ako sa'yo, punta ka sa kabilang kanto. May nakita ko mukhang sosyal na lalaki kanina doon. Promise. No joke. Itinaas pa ni Alice ang kanyang kamay. Napakunot ang noon ng driver pero sa huli tumango ito. Sige po, salamat. Nang makaalis na ang driver, muntik nang mapatumba si Julian sa sobrang ginhawa. O yan, ligtas ka na. Ngayon, bayad. Sabay lahat ng palad ni Alice sa harap ni Julian. Napatingin sa kanya si Julian. Bayad? Sabi mo babayaran mo ko. Nagpanting ang tenga ni Julian. You tricked me? O kaya sabi sa akin na babayaran mo ko. At saka nagmakaawa ka para tulungan kita. Bayad na, rich boy. Napabuntong hininga si Julian bago inilabas ang kanyang pitaka at kinuha ang 1,000 piso. Eto. Kinuha ni Alice ang pera nang walang pag-aalinlangan. Good boy. Umirap lang si Julian. Alam mo, mas gusto kita nung nasa kanal ka pa. Hayop ka talaga. Bulong ng lalaki, pero hindi niya napigilang matawa ng bahagya. Makalipas ang ilang oras na paglalakad at pag-iwas sa kung sino mang naghahanap sa kanya, napagtanto ni Julian ang isang malaking problema. Wala siyang matutuluyan. Nang makalayo siya kay Alice, ang akala niya madali lang makakahanap ng hotel. Pero sa bawat pasukan niya, napagtanto niyang wala siyang dalang valid ID sa bulsa niya. Naiwan ang lahat ng importanteng gamit sa sasakyan. Hindi rin siya makatawag ng kakilala dahil siguradong malalaman ng kanyang ama kung nasan siya. Okay, kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Sa kabinuksan ng kanyang pitaka, tinignan ng laman. Meron pa naman siyang pera pero hindi ito magtatagal. Napatingin siya sa isang ATM sa kabilang kanto. Kailangan niyang mag-withdraw kung gusto niyang mabuhay ng mas matagal sa pagtakas. Naglakad siya papunta roon, nagdadalawang isip habang nakatingin sa screen. Pwede ko kayang gamitin to na hindi nalalaman ni Dad? Tanong niya sa sarili. Sinubukan niya ipasok ang card. Pero bago niya pindutin ang kahit ano, napahinto siya. Napahagat siya ng labi. Isa lang ang sigurado niya. Sa oras na gumamit siya ng ATM, may tsansa na matrace ang kanyang transaksyon. At kung mangyari yon, tiyak na masusundan siya ng ama niya. Nang biglang may pumasok na idea sa utak niya. Si Alice. Kung may isang tao siyang kilala sa lugar na to, ang babae lang na yon. Kahit istorbo ang babae, wala na siyang ibang choice. Naglakad si Julian pabalik sa tambakan kung saan niya huling iniwan si Alice. At gaya na inaasahan niya, andun pa rin ang babae. Nakasalampak sa harap ng isang maliit na tindahan habang kumakain ng kwek-kwek. Nang makita siya ni Alice, agad ito napataas ng kilay. Uy, rich boy! Namiss mo ako agad?
Umupo si Julian sa tabi niya. Shut up. Ngumisi si Alice habang nagsasawsaw ng kwek-kwek sa matamis na suka. So ano kailangan mo? Wala akong matutuluyan ngayong gabi. Baka may alam kang pwedeng tuluyan? Napangisi si Alice. Naku, kawawa ka naman. Uy, seryoso ko. Iritable niyang sagot. Muling sumubo ng kwek-kwek si Alice bago tumingin sa kanya. So gusto mong tulungan kita? Nagkibit balikat si Julian. Kahit anong disenteng lugar na hindi ako madaling mahuli. Nag-isip sandali si Alice bago tumango. Fine. Pwede kang magstay sa bahay namin. Nanlaki ang mata ni Julian. Talaga? Pero may bayad. Napatigil ang lalaki. What? Uy, hindi libre ang space sa bahay namin, no? Wala nang libre sa mundo. Napasandal si Julian sa upuan. Magkano naman? Nag-isip si Alice at kunwaring tinitimbang ang presyo. 2,000 per night. 2,000? Muntik nang mabuga ni Julian ang iniinom niyang tubig. Ba't para mas mahal pa yan kaysa sa hotel? Ako, kung gusto mo sa hotel, edi dun ka. Wait. Wala ka pala matutuluyan, no? Napahagat labi si Julian. Alam niyang niloloko lang siya ng babae, pero wala siyang ibang choice. Fine. Pero babawasan ko yan. Di pwede, fixed rate. May kasamang kuryente, tubig at aircon, electric fan. Napahawak na lang si Julian sa kanyang sentido. Napansin ni Alice ang inis niya, kaya lalo itong nang asar. So ano na, deal na rich boy? Huminga ng malalim si Julian bago inilabas ang pitaka niya. Deal! Ngumisi si Alice at kinuha ang pera. Nice doing business with you, rich boy. Pagdating nila sa bahay ni Alice, agad niyang napansin ang liit nito. Isang simpleng barong-barong, nagawa sa pinagtagpi-tagpinyero at kahoy. Malinis naman pero mukhang masikip talaga. Dito ka matutulog. Turo ni Alice sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Pasensya na wala tayong 5-star na mga gamit. Napatingin si Julian sa paligid. Saka muling tumingin kay Alice. Seryoso ka? Dito ka matutulog? Anong gusto mo? Presidential suite? Kung gusto mo na mas malambot, bumili ka ng sarili mong kutsyon. Pinilit ni Julian na huwag magreklamo. Huminga siya ng malalim bago bumagsak sa kutsyon. Hindi pa man siya nakakapagpahinga. Biglang may kumatok sa pinto. Alice! Tulungan mo ako rito sa labas! Napailing si Alice bago bumaling kay Julian. Oh, since nandito ka na rin lang, tulungan mo muna ako. Ano? Hindi ako pumayag sa ganito Well, kung gusto mong libre ang tulugan mo, kailangan mong magtrabaho. Sagot ni Alice habang kinukuha ang lumang sombrero sa tabi. Baka naman gusto mong bumawi sa akin, rich boy. Napahawak si Julian sa sentido dahil alam niyang wala na siyang ibang choice. Nagdaan ang sumunod na araw na parang impyerno kay Julian. Sanay siya sa malamig na opisina, hindi sa init ng araw, at bigat ng trabaho sa tambakan. Pinagbitbit siya ng mga sako ng bote, pinagpala ng alikabok, at muntik nang mabangga na isang tricycle sa kanto. Napatingin siya kay Alice na tila walang kapaguran. Sa kabila ng pawis at dumi sa katawan, masigla pa rin ito nagtatrabaho tila hindi alintana sa bigat ng ginagawa. Dito, nagsimulang magbago ang tingin ni Julian sa dalaga. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya nang sila'y mapansamantalang nagpapahinga. Tumingin lang si Alice sa kanya sa napangiti. Wala namang ibang gagawa para sa akin Kailangan ko mabuhay. Tahimik lang si Julian. Nasanay siyang may mga taong gumagawa ng lahat para sa kanya. Ang ama niya, ang mga tauhan nila, ang mga kasambahay sa mansyon. Pero si Alice, kailangan kumayod para lang may makain. Nang bumalik sila sa trabaho, napansin niyang kahit hindi sila panday sa buhay, mas marami siyang natututunan kay Alice sa loob ng isang araw kaysa sa buong buhay niya. Malamang,
Hindi pa niya matanggap ng buo ang sitwasyon niya ngayon. Pero hindi siya sigurado kung gusto ba niya bumalik sa dating buhay nang ganon kadali. Habang naglalakad sila pa uwi mula sa tambakan, napansin ni Julia na hindi dumiretso si Alice sa bahay niya. Sa halip, lumiko ito sa isang eskinita at pumasok sa isang lumang apartment. Hindi niya alam kung bakit pero sinundan niya ito mula sa di kalayuan. Pagpasok ni Alice, bumungad sa kanya 4 na bata. 2 sa kanila mukhang nasa elementarya at ang 2 ay mas bata pa. Agad siyang sinalubong ng isang batang babae. Niyakap siya ng mahigpit. "Ate Alice, ang tagal mong bumalik," sabi nito. "Bakas sa mukha rito ang saya." "Pasensya na ha, may trabaho si ate eh." Napansin ni Julian kung paano lumiwanag ang mukha ni Alice habang kinakausap ang mga bata. Walang bahid ng pagod o inis, tanging pagmamahal lang. Kinuha nito ang isang supot ng tinapay mula sa bag at ibinigay ito sa kanila. "Kumain na ba kayo?" tanong ni Alice. "Kanina pa," sagot ng isa, pero hindi maikakailang saya nila na makita ang pagkain. Ngunit bago pa tuluyang lumambot ang puso ni Julian sa eksenang to, isang malamig na boses ang sumingit. "Di ka pa rin ba nagsasawa sa pagiging basurera, Alice?" Napalingon si Julian sa may pintuan. Isang babae. Sa tansya niya ay nasa late 40s. Nakatayo roon, nakapamewang at nakataas ang kilay. "Wala akong oras makipagtalo, Clarissa." Malamig na sagot ni Alice sa ginang. "Talaga? Ba't nandito ka pa rin? Nagpapakamartir sa mga batang to. Wala kang ambag sa buhay, Alice. 25 ka na. Pero basurera ka pa rin. Wala kang matinong trabaho. Wala kang patutunguhan." Hindi sumagot si Alice. Alam niyang walang kwentang makipagtalo sa isang taong matagal nang hinusgahan ang pagkatao niya. Ngunit si Julian, na kanina ay tahimik lang, biglang lumapit. "At di siya nagtatrabaho. Hindi umaasa sa pera ng iba." Malamig niyang saad. Nagulat si Alice pati na rin si Clarissa. Napatingin ang babae kay Julian mula ulo hanggang paa. Tila ngayon lang siya napansin ng maayos. "Sino ka naman?" "Kaibigan." Maikli niyang sagot. "Kung wala kayo ibang sasabihin kundi pang mamaliit, manahimik na lang kayo." Naningkit ang mga mata ni Clarissa. Pero imbes na sumagot agad, napangisi ito. "Ha, mukhang may bago ka ng tagapagtanggol, Alice. Sana lang. Hindi rin siya magsawa sa'yo gaya ng tatay mo." Sa huling pangungusap na yon, nakita ni Julian kung paano nanginig ang kamay ni Alice. Pero imbes na bumigay, huminga lang to ng malalim. "Wala akong pakialam sa'yo." Isang pag-iling at matabang na ngiti ang sagot ng babae. Bago ito umalis, na nag-iwan ng katahimikan sa loob ng bahay. Nang makaalis na ito, napabuntong hininga si Alice at tumingin sa mga kapatid niya. "Kunin niyo na yung tinapay at kumain kayo ha." Hindi mapigilan ni Julian ang mapatitig kay Alice. Dati, ang tingin niya rito isang manggugulang, isang abala sa buhay niya. Pero ngayon ibang Alice ang nasa harapan niya. Isang babaeng nagpapakatatag para sa kapatid nito, sa kabila ng lahat ng pagmamaliit at pagsubok. At sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang paghangang hindi niya maipaliwanag. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, hindi inaasahang impormasyon ang dumating kay Julian. Napag-alaman niyang may malaking utang si Alice sa isang sindikato. Mga taong gustong kunin ang tambakan para gawing illegal na negosyo. Hindi niya alam kung paano ito nalaman pero isang bagay ang sigurado niya. Nasa panganib si Alice. Pinuntahan niya ito sa tambakan, kung saan nakita niya nagpapahinga ang babae. Matapos magtrabaho. "Alice, kailangan natin mag-usap." "Bakit? May problema ba?" Sagot ng dalaga. Halata sa mata nito ang matinding pagod. Ipinilig ni Julia ang ulo. "Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. May utang ka? Sa sindikato, tama ba?"
Nanlaki ang mga mata ni Alice. Ilang saglit siyang hindi nakasagot bago tumayo. Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, paano mo haharapin yan? Alice, delikado ang mga taong yun. Huminga ng malalim ang babae. Alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling kay Julian. Lalo na ngayon na alam na nito ang katotohanan. Akin to, Julian. Problema ko to. Di mo na kailangan makaalam. Problema mo, Alice. Anong gagawin mo kung di mo sila mabayaran? Hayaan mo tulungan kita. Hindi ako humihingi ng tulong. Naputol ang usapan nila nang lumakas ang boses ni Alice. Kita sa mukha nito ang frustration at matinding pagpipigil. Salamat sa concern mo. Pero hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ilang taon na ako lumalaban mag-isa at kaya ko pa rin. Natahimik si Julian. Ngayon lang niya nakita si Alice ng ganito. Punong-puno ito ng pride, ng determinasyon. Pero sa likod na matapang na pangharap nito, alam niyang takot din to. Alice, huwag na, Julian. Mas mabuting hindi ka na makialam. Mahina nitong sabi at umiwas ng tingin. Di ko alam kung anong iniisip mo. Pero hindi ko kayang hayaan na mapahamak ka. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pero sa loob-loob niya, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang mag-isa si Alice sa laban na to. Pagkatapos ng ilang araw, hindi pa rin mawala sa isip ni Alice ang huling pag-uusap nila ni Julian. Simula noong gabing yon, napansin niyang mas naging maingat ang lalaki. Mas madalas na itong dumadaan sa tambakan, tila binabantayan siya ng palihim, at hindi niya alam kung ikatutuwa o ikaiinis niya yon. Pero bago pa niya masagot ang tanong na nasa isip niya, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa kanya. Pagod na pagod si Alice matapos ang maghapong pagbabanat ng buto. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang hangin nagsisimula ng lumamig. Habang nakaupo siya sa tabi ng isang lumang kahon, nakita niyang paparating si Julian. Nakangiti ito bitbit ang isang supot ng pagkain. Para sa'yo. Sabi ni Julian at tinabot ang dala. Bago pa makasagot si Alice, biglang lumakas ang tunog ng makina ng ilang sasakyan. Napalingon silang dalawa. Isang itim na SUV ang huminto malapit sa kanila. Bago pa man makareact si Alice, bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Malalakas ang pangangatawan at seryoso ang mga muka. Sir, nandito pala kayo. Sabi ng isa sa kanila. Nagtagpo ang mga mata ni Alice at Julian. Nakita niya ang bahagyang inis sa mukha ng binata. Pero imbis na sumagot, bumuntong hininga lang ito. Hala ko ba? Wala kayong balak sundan ako dito. Malamig na sabi ni Julian sa mga lalaki. Pasensya na, sir. Pero tinawagan kami ng inyong ama. Kailangan niyo nang bumalik. Sagot na isang bodyguard. Tumayo si Alice. Ngayon lang tuluyang nag-sink in sa kanya nangyayari. Julian, ano to? Lahat ng tambay sa paligid, napahinto sa ginagawa at pinapanood ng eksena na parang eksklusibong palabas sa sinihan. Alice, hindi ito kung ano iniisip mo. Ah, hindi? Aba, yung tatlong mukhang bodyguard na mukhang kaya magpasabog ng isang lunsod, gamit lang ang tingin. Yung dalawang mamahaling sasakyan na di ko kayang bilhin kahit ipunin ko ang kinita ko sa buong buhay ko. At yung lalaki naka-headset na parang commander sa military. Sure ka bang hindi ito iniisip ko? Ano ka? Anak ka ba ng presidente? Prinsipe? Napakamot si Julian sa ulo. Okay. Sige. Mukhang ito nga yung iniisip mo. Napaurong si Alice. Habang tinuturo si Julian, na parang nasindak sa nalaman. Julian, wag mong sabihin ikaw. Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang sumingit ang isang lalaki naka-shades. Sir, kailangan na po nating umalis. Naistorbo na natin ang trabaho niyo po dito. Muling napalingon si Alice kay Julian. Sir? Hoy,
Julian, ba't ka tinatawag na sir? Hindi ka naman mayor ah. Hindi ka naman gobernador. At di ka naman action star. Mabilis na hinila ni Julian si Alice sa gilid at bumulong. Alice, promise, ipapaliwanag ko. Pero hindi dito, di sa harap ng mga tao. Lumingon si Alice sa paligid. Tama nga naman. Lahat ng tao sa tambakan, nanonood sa kanila. May ilan pang kumuha ng cellphone parang balak pa silang i-livestream sa social media. Pero hindi siya papayag na hindi ito mareresolba dito mismo. Nagsalubong ang kanyang kilay. Julian, sagutin mo ako ng derechahan, sino ka talaga? Ang totoo niyan, mayaman ako. Saglit na natahimik si Alice bago tumango. Okay, medyo expected ko na yan. At, technically isang bilyonaryo ang ama ko. Nanlaki ang mata ni Alice. Ano? May napahagik-gik na tambay sa tabi. At yung tatay ko, well, kilala siya sa industriya. Dito na parang tinamaan ng kidlat si Alice. Naalala niya ang isang kilalang business tycoon na minsan niya napanood sa balita. Noon pa man, pamilyar na sa kanya si Julian. Pero hindi niya akalaing anak pala ito ng taong yon. Napahawak siya sa kanyang noo. Tila gusto nang mahimatay. Julian, niloko mo ko. Niloko? Hindi kita niloko. Hindi! Ano to? Prank? Surprise guesting sa reality show? Naisip mo baka gusto ko lang ng normal na buhay, ha? Ganon. So, ginamit mo lang ako para sa poor person experience mo? Ginamit? Alice, hindi kita ginagamit. Pero kitang-kita ang lungkot sa mata ni Alice. Julian, bakit di mo agad sinabi? Napabuntong hininga ang lalaki. Dahil alam ko magagalit ka. Saglit na nagkaroon ng katahimikan at sa isang banda, gusto ni Alice na sigawan pa ang lalaki. Pero sa kabila nito, mas matimbang ang isang bagay. Ang sakit. Kasi kahit ayaw niyang aminin, nagustuhan niya na ito. Ang masakit ang isipin na baka para lang kay Julian, isa lang siyang bahagi ng isang social experiment. Umalis ka na, Julian. Bumalik ka na sa totoong mundo mo. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Julian. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi pinapansin ang kabog ng puso niyang hindi niya alam kung kailan titigil. Hindi mapakali si Julian isang gabi sa loob ng kanilang mansyon. Sa kabila ng marangyang buhay na bumabalik sa kanya, isa lang ang laman ng kanyang isip. Si Alice. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito matanggal sa isipan. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa mga kapatid. Ang tapang nitong harapin ang lahat ng hamon sa buhay. At ang sakit sa mga mata nito nang malaman ng totoo tungkol sa kanya. Kaya nang nalaman niyang kung gaano kalaki ang halaga ng utang ni Alice sa sindikato. Hindi na siya nagdalawang isip. Ginamit niya ang koneksyon para makausap ang leader ng sindikato. At agad tinapos ang problema. Isang tawag, isang malaking halaga, at ayos na sana ang lahat. O yun ang akala niya. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Julian si Alice na abala sa paghuhugas ng mga lumang tela sa isang lumang batya. May good news ako. Wala ka na utang sa sindikato. Binayaran ko na. Napatigil si Alice. Dahan-dahan itong bumaling sa kanya. Habang hawak pa rin ang basang tela. Anong ginawa mo? Malamig nitong tanong. Binayaran ko yung utang mo. Wala na magbabanta sa'yo. Wala nang dapat ipag-alala. Ang isang tulad mo, safe ka na, Alice. Saglit itong natahimik. Inasahan niya magpapasalamat ito. Baka nga may yaka pa siyang matanggap. Pero sa halip, lumipad ang basang tela at dumapos sa mukha ni Julian. Hindi siya agad nakapagsalita. Mabigat ang pagkakabagsak ng tela sa kanya mukha. At ramdam niya ang lamig at bigat nito. Dahan-dahan niya itong hinila pababa. Natigilan
habang nakitang nakapamewang si Alice at naniningkit ang mga mata sa inis. Ano ka? Diyos? Sino may sabi sa'yo na kailangan ko yun, ha? Alice, di mo na kailangan mag-alala ngayon. Hindi ko nga kailangan ng tagapagligtas, Julian! Mas lalong lumakas ang boses nito. Dahilan para mapatingin sa kanilang ilang tao sa paligid. Kahit gustong magpaliwanag ni Julian, hindi niya maiwasang mas starstruck sa dalaga. Nakakapagtaka na kahit galito. Kahit mukhang handa na siyang ihampas sa lupa, gusto pa rin niya itong halikan. Pero mukhang kung itutuloy niya yon, baka literal siyang ibaon ni Alice sa basurahan. Di ko maintindihan. Dapat masaya ka, di ba? Tapos na ang problema mo. Napabuntong hininga si Alice. Umiling ito bago humarap sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may bahid ng lungkot sa galit nito. Alam mo kung ba't hindi ako masaya? Dahil pinaramdam mo sa akin kung gaano tayo magkaiba. Doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Ikaw, isa ka mamahaling bagay, Julian. Maganda, mahalaga, kinaiinggitan ng lahat. Ako, basura. Hindi pwedeng itabi ang mamahaling bagay sa basura. Natigilan si Julian. Alice, salamat Julian. Pero wag mo na akong tulungan ulit. Pero sa halip na panghinaan ng loob, isang bagay ang naisip ni Julian habang pinapanood ang papalayong dalaga. Kung iniisip nitong hindi sila bagay, edi gagawin niyang posible ang imposible. Nagkaroon ng bagong misyon si Julian. Ang patunayan kay Alice na hindi siya mamahaling bagay dahil ito lang ang bagay para sa kanya. Malamig ang simoy ng hangin nang makatanggap ng tawag si Julian. Nasa loob siya ng kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sir, may problema. Sagot ng tauhan niya sa kabilang linya. Si Miss Alice dinukot ng sindikato. Muntik nang mabitawan ni Julian ang telepono. Ano? Oh, sir. May saksi kami na kausap. Kahit bayad na yung utang niya, mukhang may ibang plano ang sindikato para sa kanya. Dinala siya sa isang abandonadong warehouse sa pier. Wala nang inaksayang segundo si Julian. Tumayo siya at kinuha ang coat at humarap sa tauhan. Ihanda ang sasakyan. Dali ng pinakamagagaling nating tao. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Sa kabilang dako, nagising si Alice pagkatapos siyang dukutin ng sindikato. Nanlalabo ang paningin niya habang nakatali ang kamay sa isang silya. Ramdam niya ang sugat sa labi niya. Malamang dahil sa sapilitang pagpipigil sa kanya kanina. Walang hiya. Iritable na sabi niya habang nakatali ang kamay niya sa likod. Kapal din ang mukha niyo Bayad na nga ako sa utang, tas kukunin niyo pa rin ako? Ano ba gusto niyong mangyari? Isa sa mga lalaki na kabantay sa kanya ay ngumisi. Sensya na miss, pero may ibang interes ang amo namin sa'yo. Ganun ba? Sabihin mo sa amo mo, mamatay na siya sa interes niya. Matapang ka Sagot ng isa pang lalaki habang nilalaro ang hawak nitong kutsilyo. Napairap si Alice. Anong gusto niyo? Palakpakan ko kayo? Bago pa siya makasagot ulit, biglang may malakas na tunog ng gulong sa labas ng gusali. Kasunod nito, isang nakakabinging tunog ng pagsabog ang yumanig sa paligid. Napabalikwas sa mga tauhan ng sindikato. Ano nangyayari? At bago pa sila makagalaw, bumukas ng bigla ang pinto at pumasok si Julian. Suot nito ang isang itim na coat, kasunod ang 4 na bodyguard na armado ng baril. Okay. Malamig na sabi ni Julian sabay pinagpagandumi sa suot niyang coat. Sino ang matalinong utak sa inyo na nag-isip na kunin ang babaeng to kahit bayad na siya? Halatang nagulat ang tauhan ng sindikato. Sino ka? Ngumiti si Julian na mapang-asar. Ang lalaking dudurog sa negosyo niyo kung di niyo siya pakakawalan. Napailing si Alice mula sa kanyang kinauupuan. Julian,
Ang drama mo naman. Kala mo naman action star ka. Napahinto si Julian at tinignan siya. Pakiusap lang, Alice. Hayaan mong may superhero moment ako. Nakatali pa ako dito. Ikaw na ang bida agad? Napabuntong hininga na lang si Julian bago sinenyasan ng isa sa kanyang bodyguard. Agad nitong tinanggal ang tali ni Alice. Pagkaalis ng lubid, agad na tumayo ang babae at pinapagalawang pulsuhan. Next time, kung magliligtas ka, mas maaga mo namang gawin. Naubos na pasensya ko rito eh. Napairap si Julian. Pasensya ka na. Hindi naman kasi pangkaraniwan ang pagsugod sa lungga ng sindikato para lang sagip na babaeng matigas ang ulo. Excuse me. Ako na nga tong kinidap ako pa masama. Nagtaas ng kamay si Julian. Fine. Let's go. Ngunit bago pa sila makalabas, isa sa mga tauhan ng sindikato ang biglang bumunot ng baril at tinutok ito kay Alice. Kapag aalis kayo, babariling ko to. Sigaw ng lalaki. Napahinto ang lahat. Napatingin si Alice sa lalaki may hawak ng baril. Tumingin siya kay Julian na nakakunot ang noo. Alam mo, kanina pa ako iritable. Seryosong sabi ni Alice. At bago pa makaputok ang lalaki, tinadyakan to ni Alice ng malakas sa sikmura. Nabitawan nito ang baril at napaluhod sa sahig. Pucha, kung kaya mo na mailigtas ang sarili mo, ba't di mo ginawa agad? Hello, naghihintay lang ako, susugod ka talaga o hindi. Tagal mo kaya? Napailing si Julian pero hinila niya ang babae palabas. Let's go, bago ka pa makahanap na iba pang makakaaway. Iniwan ni Julian ang isang malamig na tingin sa pinuno ng mga lalaki. Sundin niyo ang kasunduan. Huwag niyo nang gagalawin si Alice. O sisiguraduhin kong mawawala kayo sa mapa. Pagkarating nila sa mansyon ni Julian, agad napansin ni Alice ang laki at garan ng lugar. Wow! So dito mo ako dadalhin? Kala ko sa presinto. Sarkastikong sabi ni Alice. Nang makababa galing na sasakyan. Presinto? Gusto mo bang i-report ang sarili mong pagdukot? Pwede naman. Baka may reward pa ako sa pagiging biktima. Napailing si Julian pero hinayaan niya na lang magreklamo ito. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi talaga siya makakakuha ng normal na pasasalamat mula kay Alice. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, mas lalong bumigat ang pakiramdam ng babae. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Puti at ginto ang tema ng bahay. May malaking chandelier sa taas at amoy mamahaling pabango ang buong paligid. Napangiwi siya. Gusto kong malaman kung paano mo kinakaya yung ganitong lugar. Napaka-sterile. Parang ospital na walang pasyente. Good thing. May dadagdag ng residente. Sagot ni Julian. Naningkit ang mga mata ni Alice. Ano ibig mo sabihin? Umupo si Julian sa isa sa mamahaling couch at tinapik ang espasyo sa tabi niya na para bang inaakit ang dalagang umupo. Hindi gumalaw si Alice. Stay here. Napatawa ang babae sa kawalan nang babala sa sinabi nito. Ano ako, stray cat? Medyo, pero mas matapang. Humugot ng malalim na hininga si Alice. Bakit mo naman ako gustong pahirapan ng ganito? Hindi ba pwede ibalik mo na lang ako sa dati kong buhay? At maghiwalay na tayo ng landas? Actually, hindi kita gustong pahirapan. Gusto kitang bigyan ng trabaho. Nagtaas ng kilay si Alice. Ano naman trabaho yan? Maid? Cook? Tagapaglinis ng sapatos mo? Babysitter? Sumingkit ang mga mata ni Alice. Excuse me? Tumikim si Julia na parang pinipigilang tumawa ang sarili. Babysitter ko? Julian, ikaw ay isang ganap na lalaki na hindi sanggol. Pero ang trabaho mo lang bantayan ako at aralin ang sarili mong magustuhan ako pabalik. Hindi makasagot si Alice. Tila napipis siya sa rason nito. Nagkibit balikat si Julian. Simple lang, di ba? Sa halip na sumagot,
Inangat ni Alice ang kamay at walang babalang binatukan si Julian ng malakas. Napangiwi ang lalaki sa sakit. Kapal naman ang mukha mo. Alam mo ba kung gaano kabastos yung sinasabi mo, ha? Sino matinong babae ang tatanggap ng trabahong bantayan ka at araling magustuhan ka? May palugit ba yan? May probationary period? May benefits? Libre pagkain? Libre tirahan? May sahod pa. Kalmado ang sagot ni Julian. Napakurap si Alice. Hindi siya handa sa sagot na yon. Wait, may sahod? Of course! Hindi kita gagawin utusan na walang bayad. Nakakasuka naman yun. 6 figures per month. Depende kung gaano kabilis na magugustuhan mo ko. Julian, sinusubukan mo ba akong i-bribe ng love life package? Business-minded lang ako. Take it or leave it. Tahimik na tumitig si Alice sa lalaki. Alam niyang mayaman si Julian pero hindi niya inaasahan na ganito ito ka-dedicated na makuha ang gusto nito. Isang bahagi ng utak niya ang nag-iisip kung anong klaseng trabaho ang pinapasok niya. Pero ang mas malakas na bahagi, yung natutukso sa libreng pagkain at sahod. Di kita magugustuhan kahit anong gawin mo. Seryoso ang sabi ni Alice. Ngumiti si Julian na parang hindi natakot sa babala nito. We'll see. Fine, pero kung sa loob ng 1 buwan, hindi mo ako napahanga, ikaw ang titigil sa pangungulit. Deal. At walang halik. Depende kung sino unang bibigay. Napabuntong hininga si Alice. Nagsisisi na ako. 2 taon ang lumipas mula nang masangkot si Alice sa gulo ng sindikato at sagipin siya ni Julian. Sa panahong yun maraming nagbago. Hindi lang sa buhay ni Alice, kundi pati na din sa lalaki. Ngayon si Julian ang bagong CEO ng kanilang kumpanya. Matagal niyang tinanggihan ang posisyon pero dahil na rin sa matyagang pangungumbinsi ng kanyang ama at syempre, nang madalas sa pang-aasar ni Alice, sa wakas, tinanggap niya ang responsibilidad. Si Alice naman, kahit hindi pa graduate ng kolehiyo, nagtrabaho bilang part-time assistant ni Julian. Hindi ito typical na assistant na sumusunod sa bawat utos ng boss niya, kundi si Alice ang tipo ng assistant na minsan, mas bossy pa sa mismong CEO. Hindi pa man sila opisyal na magkasintahan, pero halata sa kilos nila na may namamagitan na sa kanila. Nakasandal si Alice sa lamesa, habang seryosong nagbabasa ng report, nang biglang lumapit si Julian. Alam mo, Alice, bulong nito habang nakayuko sa tabi niya. Sinasabi nilang bawal ako office romance pero parang gusto ko magrebelde. Gusto mo magrebelde? Sige, mag-resign ka na bilang CEO. Napangisi si Julian. Sinabi ko bang gusto ko magrebelde laban sa kumpanya? Hindi, Alice. Gusto ko magrebelde dahil may gusto ako ligawan na empleyado dito. Nakukuha ko sa babaeng yun, di kita papansinin. Napakapilyo mo kasi. Ganun ba? Paano kung matyaga ako manligaw? Yung tipong araw-araw, magdadala ako ng kape sa kanya. Susulatan ko ng good morning, beautiful yung cup. Sa wakas, inangat ni Alice ang tingin mula sa report at sinamaan siya ng tingin. Maganda ba siya? Kakaiba? Mataray, bossy, hindi takot sa akin. Siguro kaya lalong nakakabighani. Natawa si Alice, pero hindi niya hinayaang makita ni Julia na kinikilig siya. Bumalik siya sa pagbabasa at walang pakialam na nagbukas ng bag ng chips sa harap nito. Baka mahihirapan ka dyan. Baka basti din ka lang. Hindi siya ganun kabagsik. Sa totoo lang, palagi niyang sinasabi na hindi niya ako gusto. Palagi pa rin siya nandito sa opisina kahit di naman siya required mag-overtime. Sayang kasi ang bayad sa overtime. Rason ni Alice, sabay lagay ng isang piraso ng chips sa bibig niya. Napangisi si Julian, saka biglang kinuha ang isang chips mula sa bag at isinuot yun sa pagitan ng labi niya. Pabot nga. Napakurap si Alice. Agad siyang tumingin kay Julian na ngayon. Nakangiti ng buong landi. May chips pa na nakasabit sa labi na parang hinihintay siya. Julian? Napapikit siya at napailing. Mabilis niyang kinuha ang chips gamit ang daliri niya at sinubo yon.
Ang dami mong kalokohan. Natawa si Alice sa ginagawa nito. Maging si Julian na pangiti na rin, habang nakaupo sa tabi niya. So, Alice, may pag-asa bang sagutin mo ko? O ipagpapatuloy ko pa tong ligawan ng lifetime? Depende. Ilibre mo ako ng milk tea mamaya, pag-isipan ko. Halos maghahating gabi na, pero nasa opisina pa rin silang dalawa. Katatapos lang ng isang long meeting kasama ang board of directors at pagod na si Alice. Nakapatong ang ulo niya sa desk habang si Julia naman abala sa laptop. Ano ba yan, CEO na pero mas matagal pa akong uuwi kaysa sa'yo? Pwede ka namang umuwi, Alice. Hindi naman kita pipigilan. Gusto mo ako umuwi? Gusto mo ako mawala rito? Di ko naman sinabi yan. Umiiling na sabi ni Julian habang nakangiti. O edi sabihin mo ngayon, ano ba talaga? Gusto mo ako umuwi o hindi? Kung gusto mo umuwi, edi umuwi ka. Nagsalubong ang kilay ni Alice. At kung ayoko? Isang pilyong ngiti ang lumitaw sa labi ni Julian bago siya yumuko ng bahagya. Sapat para magdikit halos ang ilong nila. Then stay with me. Nanlaki ang mata ni Alice, pero mabilis niyang tinakpan. Ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya gamit ang isang malakas na suntok sa braso ni Julian. Loko ka talaga. Kala mo siguro bibigay ako sa mga ganyang linya mo, no? Isang araw, Alice, hindi mo na ako masasapak dahil yayakapin na kita. Natatawang sabi ni Julian habang hinihimas ang braso niyang tinamaan. Isang malakas na irap ang isinagot ni Alice. Sa panaginip po siguro. Pero kahit na binabara niya ito, hindi niya maitatangging nagiinit ang pisngi niya. Dumating ang araw ng anniversary ng kumpanya. Malaking evento. At syempre, bilang CEO, si Julian ang nasa spotlight. Samantalang si Alice naman, na kinakaladkad ni Julian sa isang event bilang assistant niya, nakasuot ng eleganteng pulang gown na halos ikabagsak ng panga ng mga nakakakita sa kanya. At kabilang na rin si Julian. Hindi maiwasang dumagsa ang mga tao para batiin ang lalaki. Pero kahit abala to sa pakikipag-usap, panay ang sulyap niya kay Alice. Napansin ito ng matandang chairman na ama ni Julian. Kaya pasimpleng lumapit ito sa kanya. Nak, ano pa hinihintay mo? Malinaw namang espesyal siya sa'yo. Natawa si Julian. Relax pa. Everything has its perfect timing. At kailan ang perfect timing na yon? Tumingin si Julian kay Alice na kasalukuyang natatawa sa isang joke na matandang business tycoon. Malapit na yun pa. Nang matapos ang event, nagkanya-kanya na ang bisita. Pero naiwan pa rin si Alice sa loob ng hall. Nakaupo sa isang table habang tinititigan ng wine glass niya. Lumapit si Julian, hinila ang isang upuan, at umupo sa tabi niya. Tired? Tired of you? Sagot ni Alice. Napangisi si Julian. Masasanay ka rin. Ikaw kaya? Masasanay ka ba sa akin? Muling lumalim ang tingin ni Julian sa kanya. Sa halip na sumagot, hinawakan nito ang kamay niya at parahang hinila palapit. Alice, alam mo bang 2 taon na kitang gustong halikan? Nanlaki ang mata ni Alice. Ba't ngayon mo lang sinabi yan? Bakit ngayon ka lang nagtanong? Napasinghap si Alice. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit na si Julian ng mabagal. Tila binibigyan siya ng pagkakataong lumayo kung gusto niya. Pero hindi siya lumayo. At nang tuluyang maglapat ang labi nila para bang tumigil ang mundo. Kahit 2 taon na ang pagtatago ng feelings niya sa lalaki, alam niyang kahit hindi pa umabot ang 2 taon ng pagsasama nila bilang magkatrabaho, mahal niya na ito. Gusto niya lang talagang magpakipot ng matagal. Malayo na ang narating ni Alice. Mula sa dati niyang buhay sa tambakan ng basura. Ngayon, nasa isang maayos na trabaho na siya bilang assistant ni Julian. At malaki ang naitulong ng lalaki sa kanya. Hindi lang sa pagbibigay ng oportunidad, kundi pati na rin sa pagtulak sa kanya para mangarap ng higit pa.
Pero kahit gaano pa kaganda ang kasalukuyan niyang buhay, hindi niya maaaring talikuran ang pinanggalingan niya. Kaya ngayong araw matapos sa ilang taon, bumalik siya sa lugar na dating tinatawag niyang tahanan. Pagbaba niya sa sasakyan, agad niyang napansin ang malaking pagbabago. Dati puro bundok ng basura at amoy ng nabubulok na pagkain ang sumasalubong sa kanya. Ngayon kahit hindi pa rin to isang marangyang lugar, mas maayos na. Wala na ang pinakamaruruming bahagi at may ilang container vans na ginawang tirahan para sa mga nakatira doon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad. Ate Alice! Napalingon siya sa isang pamilyar na boses. Mula sa malayo isang binatilyong payat pero matangkad ang naglalakad patungo sa kanya. Si Carlos, ang batang dating makulit at palaging nasasangkot sa gulo. Ngayon mas maayos na ang pananamit nito. Malinis, maayos ang buhok, may dala pang school bag. Carlos, ang laki mo na! Sabi ni Alice sa bayakap sa binata. Aba syempre ate, pero ikaw, hindi ka nagbago Mas lalo ka nga lang gumanda. Pilyo ka pa rin Kamusta ka na? Kamusta pag-aaral mo? Napakamot ng batok si Carlos. Medyo mahirap pero kinakaya. Hindi dahil sa iyo, Ate Alice, hindi ko na siguro tumaabot. Salamat sa pagpapaaral sa amin ni Bunso Nakangiti niyang hinaplos ang ulo nito. Ikaw lang ang tumulong sa sarili mo, Carlos. Ang ginawa ko lang, binigyan kita ng pagkakataon. Nasa ganoon silang pag-uusap nang lumapit ang isang grupo ng mga dating kakilala ni Alice. Kasama na roon ang ilan na minsan niyang nakaaway noon. Uy, Alice! Bati ng isang babae na dati niyang kaalitan. Balita namin, mataas na ang posisyon mo sa kumpanya ni Julian Assistant lang ako Huwag niyo akong gawing milyonarya. Nagtawanan ang lahat at sinimulan nila magkwentuhan tungkol sa mga nakaraang taon. Marami sa kanila ang tinulungan ni Alice na makahanap ng trabaho. Yung iba nagtatrabaho na sa pabrika, yung iba naman nasa maliit na negosyo. Sa gitna ng tawanan, hindi maiwasang mapansin ni Alice ang lungkot sa mata ng ilan. Alam niyang hindi pa rin madali ang buhay para sa iba sa kanila. At yun ang dahilan kung ba't siya bumalik. Napabuntong hininga siya, bago nagsalita. Alam niyo, hindi madali ang pag-alis sa ganitong buhay. Pero hindi rin imposible. Kaya kung may gusto kayong gawin, may pangarap kayo, handa akong tumulong. Tumahimik ang lahat. Tila iniisip ang mga sinabi niya. Isang matandang babae ang lumapit at hinawakan ang kamay niya. Salamat, Alice. Hindi mo kami kinalimutan. Ngumiti si Alice pero bago siya makasagot, isang malalim na boses ang sumingit sa usapan. Siyempre, hindi niya kayo makakalimutan. Lahat ay napalingon at tumambad ang pamilyar na figura ni Julian. Nakasandal sa sasakyan at nakangiti kay Alice. Julian, anong ginagawa mo dito? Kahit kailan di mo ako sinasabihan kung saan ka pupunta. Mabuti na lang may ideya ako. Bakit? Nag-alala ka? Siyempre, may utang ka pang sagot sa akin, di ba? Nagtawanan ang dating kakilala ni Alice na makita nilang namumula ang mukha niya. Uy, Alice, si CEO mukhang seryoso Tukso ng isa. Napailing siya pero hindi maitago ang kilig na dumadaloy sa katawan niya. Uy, Alice, nasa labas si Julian. Halos matapon ni Alice ang hawak niyang ballpen nang marinig ang sigaw ng kaklase niya. Nagkatinginan ng buong klase at sa loob ng ilang segundo nagkagulo ang lahat. Habang ang lahat ay nagpapanik sa presensya ng bigating CEO, si Alice naman napahawak na lang sa noo niya. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng classroom. Pero pagdating niya sa hallway lalo lang sumakit ang ulo niya. Nakatayo si Julian sa harap ng building, naka-dark blue suit, sunglasses at may hawak pang bouquet ng bulaklak. Mas tumala pa ang sitwasyon nang may ilang babae ang lumapit kay Julian para makipag-usap at may iba pang nag-alok ng number nila. At imbes na umiwas, nakangiti lang ang lalaki habang nakikipag-usap sa mga ito. Naningkit ang mga mata niya. Huminga siya ng malalim bago naglakad palapit. Paglapit niya, tinanggal ni Julian ang sunglasses
at ngumiti na para bang wala itong ginagawang kasalanan. Oh, Alice, buti naman napansin mo na ako. Namewang siya. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Kalmado siyang tinignan ni Julian. Ha? Bakit? Wala lang, gusto ko ta sunduin. Sagot ni Julian na para bang napaka-normal lang ng ginagawa niyang pang-hijack ng atensyon ng buong universidad. Julian, alam mo bang buong campus na nakatingin sa'yo? Well, hindi ko naman kasalanan kung gwapo ako. Tumatawang sagot nito at tumingin pa sa paligid. Napairap si Alice. Pero bago pa siya makapagsalita, isang babaeng estudyante ang lumapit at hinawakan ang braso ni Julian. Kuya, pwede ba magpa-picture? Lambing ng babae. Napansin ni Alice ang paraan ng pagkakahawak nito kay Julian, na sobrang dikit na parang hindi lang simpleng fan. At nang makita niya hindi agad umiwas ang lalaki, lalo siyang napikon. Lumapit si Alice at malakas na hinampas ang braso ni Julian. Ayos ka lang ba? Parang enjoy na enjoy ka. Napangisi si Julian at tinignan siya. Nagsiselos ka ba, Alice? Nagsiselos? Ako? Wala akong panahon dyan, Julian. Ngunit na makitang hindi pa rin bumibitaw ang babae sa braso ni Julian, napalalim ang buntong hininga niya. At bago pa siya makapag-isip ng tama, hinawakan niya ang kwelo ni Julian, hinila to pababa at dumiretso ang labi nito sa labi niya. Nagulantang ang lahat kasama na si Julian. Napadilat siya pero bago pa siya makasagot, bumitaw agad si Alice at malakas na hinampas ang dibdib niya. Ayan, sa susunod, huwag ka malandi ha. Huwag ka nagpapahawak sa kahit sino. Tila naging yelo ang utak ni Julian sa nangyari. Pero pagkatapos ng ilang segundo, napangisi ito. Kung ganyan mo ako sasagutin, di sana tagal ko na itong ginawa. Sagot? Kapal na mukha mo, hindi kita sinasagot, no? Ani Alice at umirap. Bongga ang selebrasyon ng kaarawan ni Alice ngayong taon. Sa edad na 28, pakiramdam niya, nasa tamang direksyon na siya sa buhay. Isang taon na lang at graduate na siya sa kolehiyo. May trabaho siyang gusto at higit sa lahat, may Julian Mendoza pa sa buhay niya. Nasa isang exclusive rooftop restaurant ang selebrasyon. Nasa paligid niya ang kanyang malalapit na kaibigan, mga kaklase, at pati ang ilang dating kasama niya noon. Lahat ay masaya, pero may isang kulang. Walang Julian na dumating. Simula pa lang ng party, palihim na siyang sumisilip sa entrance. Umaasang biglang lilitaw ang gwapong CEO na may dalang sorpresa para sa kanya. Pero hanggang sa matapos ang programa, ni anino nito hindi niya nakita. Siya pa naman ang pinaka-excited para sa birthday ko tapos siya yung wala. Inis niyang bulong habang tinutungga ang laman ng wine. Kahit naiinis siya, hindi niya rin maiwasang mag-alala. Kahit gaano ka-busy si Julian, hindi nito nakakalimutang bumati sa kanya. Pero ngayon, wala man lang tawag o text. Dumaan ang oras at halos hating gabi na. Ang iba sa mga bisita niya nagsiuwian na at siya naman nag-aayos ng gamit pa uwi. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong sinagot. Hoy Julian, alam mo bang? Alice. Malamig ang boses nito. Sa kabilang linya. Napakunot ang noo niya. Ano nangyari sa'yo? Pwede ba tayo magkita? Napatingin siya sa orasan. 11:45 p.m. na. Bakit ngayon lang? Nasaan ka buong araw? Hindi na yun mahalaga. Gusto lang kita makita. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Pero kahit naiinis pa siya, gusto niya ring makita ito. Saan ka pupuntahan? Sa helipad ng building natin. Ha? Bakit sa helipad? Dito na lang, Alice. Hintayin kita. Wala siyang choice kundi sumakay ng kotse at pumunta doon. Pagdating niya sa helipad, ang tanging ilaw lang ay mula sa mga pulang beacon light sa gilid at ang liwanag ng buwan. Malamig ang hangin.
at kitang-kita ang buong syudad sa baba. At naroon si Julian, nakatayo sa gitna. Lumapit siya agad. Ano ba nangyayari? Anong drama mo? Alice. Tumingin siya sa mga mata nito at parang nakaramdam ng takot. Break na tayo. Nanigas ang katawan ni Alice na marinig yun. Ano? Break na tayo. Napaatras siya ng bahagya. Julian, hindi nakakatawa. Hindi ako nagbibiro, Alice. Tapos na tayo. Ramdam niya ang pamumuo ng luha sa mata niya. Pero hindi siya papayag na umiyak agad. Ano ibig mong sabihin? Bigla-bigla mo na lang ako i-break na walang dahilan? Hindi sumagot si Julian. Sa sobrang inis at sakit ang nararamdaman niya, inangat niya ang kamao at handa na sanang suntukin to. Hayop ka! Birthday ko ngayon, tas ito ang regalo mo sa akin? Pero bago pa tumama ang kamao niya sa mukha ni Julian, mabilis siyang hinila nito at niyakap ng mahigpit. Break na tayo. Tapos na tayo sa pagiging magjowa, Alice. Dahil gusto ko na maging asawa mo. Napanganga si Alice sa sinabi ng lalaki. Ha? Bumitaw si Julian at agad lumuhod sa harapan niya at binuksan ang isang maliit na velvet box. Isang napakagandang diamond ring ang nagniningning sa ilalim ng buwan. Gusto kitang pakasalan, Alice. Nalaglag ang panga niya. Gusto mo akong iwan pero gusto mo rin akong pakasalan? Ano to, joke time? Napangisi si Julian. Minsan na ako gumawa ng drama sa buhay, Alice. Pero seryoso ako ngayon. Pero bakit weird ang approach mo? Ba't mo ako biglang binibreak? Para dramatic. At effective naman, di ba? Sinuntok siya ni Alice sa balikat. Akala ko talaga iiwan mo ko eh. Hinawakan ni Julian ang kamay niya at seryosong tumingin sa kanya. Hindi kita iiwan, Alice. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Napahinga ng malalim si Alice habang nakatingin sa lalaking mahal niya. Ang lalaking dati lang ay sakit na ulo niya, pero ngayon gusto niya na makasama habang buhay. Ewan ko sa'yo, Julian. Tumingin to sa kanya ng may pag-aalala. Sumimangot si Alice. Ano bang gusto mong marinig na sagot ko? Alice, huwag mo ko paasahin baka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inila siya ni Alice at hinalikan. Sa gitna ng helipad, sa ilalim ng maliwanag na buwan at malamig na hangin, doon niya binigay ang sagot niya. Oo, Julian, makakasalan kita. Nakangiti si Julian habang nakatitig kay Alice. Hindi pa rin siya makapaniwala na pumayag ito, na ang babaeng dati abala lang sa pang-aasar sa kanya at pagiging pasaway sa opisina ngayon magiging asawa niya na. Pero syempre hindi niya palalagpasin ang pagkakataong asarin to. Wow, Alice, hindi ko in-expect na ganito kakadali mo pasagot ah. Akala ko pa naman pahihirapan mo ako. Sabi niya na kunwari nagtataka. Napataas ang kilay ni Alice. Ano? Hoy, Julian, ilang taon mo akong inasar, niligawan, inaway, saka sinuyo. Tapos sasabihin mo mabilis ako mapa-oo? Pero ikaw naman tong hindi makatanggi sa akin. Aminin mo na kasi, Alice. Matagal mo na ako mahal, no? Hindi ah. Mariing sagot nito, pero nagpout ito na parang batang naiinis. Paano kung ako na lang kaya mag-back out? Nagkibit balikat si Julian. Okay lang. Nanlaki ang mata ni Alice. Anong okay lang? Wala kang balak pigilan ako? Okay lang. Kasi alam kong hindi mo kayang hindi ako piliin. Ewan ko sa'yo, Julian. Wala ka talagang kapaguran sa pagiging nakakainis. At wala ka rin kapaguran sa pagiging mataray. Sagot ni Julian, saka biglang kinarga ito ng bridal style. Ano na naman to? Ibaba mo nga ako. Hindi na. Baka magbago pa isip mo. Dadali na kita sa bahay bago ka pa umatras. Ano to, kidnapping? Hindi. Tawagin na lang nating mandatory fiancé duty. Natawa na lang si Alice habang nakapulupot sa kanya. Sa pagitan ng kanilang asaran at lokohan,
Alam nilang pareho na ito ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay. At sigurado silang hindi ito magiging boring. Hindi kailangan perpekto ang pagmamahal para maging totoo. Minsan, puno ito ng drama, tampuhan, at pagsubok sa buhay. Pero sa dulo ng araw, ang mahalaga ay ang taong pipiliin mong mahalin. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Anita Hernando, Ritz Mia, Miss Camila, Jenny Lanacque, Mocha, Miss Kaylin, Flor Di Humo, Carol Jean Johnson, Marlene Cagado, Rowenang, Josefina Rubio, Edsel Naval, Brandy Kayabyab, Inde Lebra, at Evelyn Pedulia. Maraming salamat po sa inyong lahat.